Sa San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 13 ngadto sa 32. Dunay duha ka tinunan nga naglakaw paingon sa Emmaus, nga gapamukpok sa ilang dughan tungod sa kamatayon ni Jesus. Samtang gapanaw sila, nahiuban kanila si Jesus nga wa damha, hangtod nga si Jesus nawagtang sa ilang presensya. Ug sa kalit, ilang nabati nga daw dunay kalayo nga nagdila. Preacher, writer, ug broadcaster. There's no reason behind. I think nga naunay ra siya niining iya. Why Romans 5:12? Because of the sins of Adam and Eve. Sa ato pa, kung imo unahon ang ginuda sa Santos nga misa, labanan kas Ginoo, tabangan kas Ginoo. Kumpisan mo, balik mo sa misa, ayaw mo dool, espiritista, kinsa may nasulod ninyo, Diyos yawa. Inyong silingan, inyong kaila, di ganahag misa, masuko pa. Di ara, higugmaag ya po ng membros pamilyag silingan nga giyawaan. Asay kansi, manggino panagsa, manggino pirmi! Manggino panagsa! Nang ginoo ba mo pirmi? Ug karon aniya inyong alagad, Brother Edsel L. Flosas. Our gospel for today is taken from John chapter 19 verses 25 to 34. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka ug gitundob nila ang espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga nga isupo ug giisa nila kini ngadto siyang baba. Human makatilaw sa Jesus sa suka, mingon siya,
ta sa simbahan. Pero kang Kristo, when He was brought to the church, sa lampatig tukmo. Pero, in spite sa kahimtang ni Kristo, siya mga nasinati nining kalibutan na, although Ginoo siya, pero sa kalisdanan sa mipili. Pwede mo tang Ginoong sa Kristo mo ingon, Amahan, I choose to live in a palace, in a royal family. Gusto ko aning banay, aning pamilyaha, aning lahiya, kailado. Jesus can do that kung gusto niya. Why? Tungod kasi Diyos. Pero Jesus preferred, decided, made a choice na magsulob sa dagway sa usa ka sunugoon. Ordinaryong pamilya, gianak kal isa sa pasungan sa baka. So imagine na ninyo ang birth ni Kristo. In theology, Jesus submitted His life to be like us on this earth in order that Jesus can feel what human being feels. In order Jesus can understand the mindsets of the people on this earth. And this is the good news. Sa panahon nga buduol kas iyaha, dili og dili kaniya talikdan, dili og dili kaniya biyaan, dili kaniya idigma. Why? Tungod kay once and for all, Jesus became human like us on this earth. Nahimo siyang sama nato. Therefore, Jesus understands you. Naging problema, sakit, pinagdaanan, mga kahadlok sa kinabuhi, mga troubles, anxieties, fears, kasabot ang Ginoo nimo. Kabalong Ginoo sa imong sitwasyon, sa imong feeling, imong mga struggles. Nakoy nakita, usahay ang tao mao na problema sa laing tao, pero ang tao mismo nga mauhintungdan sa mong problema, relax ra. Have you experience like that? Ikaw na problema pero siya wa ma-problema. Manang beware sometimes what adds the burden that we are carrying tungod kay each one of us. Nabi kay puros gipang pasan sira 40 pagimugso nato na natay cross palas anon individually. Mo tanang bata technically mo hila inig kay mugso. Manifesting unsa kalisod ang kalibutan nga tungpuyan. Pero what adds the burdens of some people kanang mupas-an sila sa kuros sa uban. Nga unta dili na sila obligado to do that. Mo ning ako nakita nga daghang mga tao nga naglisod tungod kay mo voluntaryo man. Bisag di sa ibol mo voluntaryo to do that. Anyway, good man ang mo voluntaryo ka or magpakabana ka. Pero to the extent ng taong tungdan sa unsay iyang problema, kahimtang, kasakit, murag wara. Pero ikaw nga nagtan-aw, maoy, naguol, nabalaka, mo nakadugag kabugat sa imong panaw. Murag po na nimo, nga pirte nimong sukuha, pero katong tao nga imong kasukan, gisi-gisi ra. Wara siya. Mura na po na, dagang panahon, gilibak ka, gidaot ka, ang nangibak nimo, ang mga marites, nangugat na. Pero ikaw, wala. Munang kining mga pangitabuas sa kinabuhi sa tao, nakapadugang ni og burdens, nakapadugang ni og heavy loads in every person siyang panaw sa yuta. Kanang iyang akuhon ang problema sa uban nga unta naa man say kaugalingong problema. That's in Matthew 6:34. Ang matag tao na ay kaugalingong suliran. What should you do? This is my practice. Solve that problems every single day. Why? Tungod kay ugma, lahi na pugag problema. Next day, lahi na pugag problema. It is wrong to presume ng tao mawad ang problema. Bisa pag unsa ka kaduol sa Ginoo, si Kristo man gani. Grabe ang iyang mga pinagdaanan, kasakit, pagsulay,
Malagi na, if you will follow Robin, may mo kang Robinians. Kung Nora, Noranians. Kung ni Edsel, Edselians. Kung adto kang Cesar, Cesarians. Cristo, Christians. Muna yun ang 1 Peter 4, tuwag, bulahan ka kung nag-antos ka. Why? Kaya nakaambit ka sa kasakit ni Kristo. So, ang diagnosis, ang ilanan, proofs, evidences, na tinuod kang followers ni Kristo. You will suffer on this earth. Maniwala kayo. Mag-antos ka, niling kalibutan na. There's no easy life, no easy journey. There's no smooth navigation. Kay mismo ang atong gisunod nga Kristo, nag-antos man ni ining kalibutana. Ang nakanindot ni Kristo tungod kay sa Ebanghelyo mayon sa consummatum est, natapos na, meaning He was able to fulfill His mission on this earth. And I'm here to remind all of you today to finish what have you started in life. Kay Matthew 24:13, ang bulahutay ra, mao lamang ang malangit. In the business world, ang bulahutay ra sa pangnegosyo, maura ginay mo asinso. Sa YouTube, sa telebisyon, wa ko kita og mga tao nga interview nga empleyado niya aron nindota og kahimtang, aron nindota og lugar. Survivor yun. Pero kasagaran gi-feature sa YouTube ug TV mga negosyante. So kung gusto mo muanga, dili employment ang key, ang employment survival gawas og ma-manager kag dagkong kumpanya. Namo puy na manager og gagmay rong kumpanya, survival gyapon. Pangalan ra. Matud pa sa akong source, bisan gani ang supervisory sa DepEd every district, ang sweldo ana mura rag principal gyapon. Walay kalainan unless mahimo kang division superintendent, mas dako ka. Unang ang ending igo ra gyapon, labi na ipang loans. Pero kung mo venture ka, mo ni kasagan gi-feature sa YouTube, sa television, they became famous, popular because na usumang dagas lang kinabuhi. Kung tanawon nimo ang track records, it's because of business, not because of employment. Daghang tao laway repunan, daghang kung kaila, but they are successful right now. Kamao muduwa sa kinabuhi. Mo na I posted yesterday, kung dili ka kamao muduwa sa imong kinabuhi, ikaw ang duwa-duwaan diini. Life is not playing harder, but life is playing smarter. Dili ni palisuray ang pagduwa, kundi pabraytanay kining kalibutan. This is true. Ano ako ning gi-appeal og hisgot tungod kay namong mga tao pataas kay pangandoy, gustong masinso, muangat. In fact, given na kay maunay mindset sa Ginoo, that's in Jeremiah 29:11-12. Pero maayo ra magsugod. Magnegosyo 3 months, 5 months, mo surrender man. 1 year, 2 years, give up na. Manira, masurrender, mukiyong post, mangimpleo, dagan kong nadungog na, dagan sa kong nakita na. Pero ang mga successful individuals, kadaghan na bankrupts. Muna kung magnegosyo ka, wa pa ka mabankrupt, wa pa ka malugi, wa pa ka ma-scam, layo pa ka tinuod. Ako personally, dagan ng business na bankrupt sa nga akong gipangbuhat. Bankruptcy is normal. Losses, normal. Tungod kay you will grow, you will become a clever in such experience, and you will learn a lot of things out of that failures in life, because experience is the best teacher technically. Mao nang kung unsay imong gisugdan ning kalibutan na, magnegosyo ka, mag-farming ka, maghimo ka ani ka mga butang sa yuta, maayo ra ka sa sugod, it has no credits. Wala na siya value
tungod kay what is the most important thing on this earth is the finishing line. The ending. How you did it fully, totally. How you accomplish it. Muna yun sa Matthew chapter 19:30, daghang nag-una, pero ang ending naswahi. Ngano kadto nag-una, pirting paspasa murag kugon. Pirting paspasa mo tubo, daghan sa altam destiny lang. Muna akong kontra number 1. Tungod kay it's not easy to maintain hectares of land, murang migamit atag chemicals to fight against this kugon. Kay grabe paspasa mo tubo. Pero kadugayan po ng kugon, kalitra po nagkamatay, kalaos. Munang Pilipinos, gitatakan sa mga laing nasod nga muratag ningas kugon. One of our attitudes. Because maayo rata sa sugod, pero dili tiwason. Way klarong ending. In fact, nga mga salida nga nakit-an ako, nindot kayo sa pagsugod, middle, pero way klarong ending. It signifies nga ingana ang tao. Maayo sugod, tunga-tunga, pero way ending. Kaya mo give up man, surrender man. Why I am highlighting all these things? Because our gospel is talking about consumatum est, ngayon si Kristo, Amahan, natapos na, I made it. Ingon ng Diyos, Amahan, anak, congratulations. Mura gusto mga anak na to, akong anak ni bag-ura ni graduate sa grade 6 sa St. Therese, di ma-spilling ang akong feeling as a father to my daughter. Nga na siya sa first phase and journey tungtong na po sa high school pagkapaspas sa panahon. Then I'm happy to know ng akong anak kugihan mo eskwela, not necessarily nga kugihan magtuon. Munang ako dako kung believes kong anak nga bright yun, intellectual kay wayton anay, let's put it this way, when she studied elementary, tuon lang suragma, pero usa sa mga top-notcher sayang bats. Akong nauna, how much more o magtuon di pag hindi mo tabang. Unless di nagid niya kaya. Kay mapampered na mo, magsalig. Kay kaming alma, pulos may mga educators o kasabot may anak. Kay mo man among professions. Pero mo anak, lahi mig duwa, pasagda na mo. Kung pilay abton, pilay makaya. Mo ni ang panahon nga daghan kayo sa Facebook, congratulations, you made it, you did it. Ngano tungod kay this started from kinder hangtod ni graduate ug elementarya, uban sa high school, uban kolehiyo, hangtod naka-title na nahimo na professionals. Mo na makabasatas Facebook, congratulations, you made it. Ang ni graduate mingon, I did it. Walay diploma, walay tuga, walay certificate, madawat ang tao. Walay awards o medas, kundi niya tiwason. Munang today I'm here to tell you, what have you done? Tiwasan na. Sama po ng inyo, amban-amban. Nag-post bita ko sa Facebook na itong iaging gabi, and I know my followers notice it. Sa kaibuturan ng kanilang puso, nga pag ang tao gani nangarap nga muangat, pag ang karakter ana amban-amban, sugdani bidyaan, then lain na pod. Ako mismo mampuni akong nakita in developing Altam Disneyland, pero ako nang gistudihan that kinanglan unsa akong gisugdan, dili kayo dakong budgets para mahuman ako. Kaya usahay, pagdako kayo mong plano, mamanay makapalangan ang budgets. So, careful ko karon sa akong giduwa sa Altam. Gawag naman ko'y gamon, ginagmay ra para kiring-kiri. Kaya kung kasaon ni mugdako, ang ending, mang loans na sad para itiwas ni ini. Kaya daga nato,
sugod ani bijaan lain na pod tikang na puglain amban-amban. One of the reasons why some people are not successful, it's because of a broken focus. Before I had this feeling na tingali ang akong pag-alaga dinyo is divided because I engaged in entrepreneurship, in business. Ito na ko'y gidevelop. Pero along the way, God told me inside self, no, sadyang ganyan ka talaga. You can make many things at a time. Mao po na-claim ni Big Boss Daniel. Mao po na-claim ni Mayor Joseph Ranyola. He works double now. Manila, here, Hagna. Amazing. Na mga tao nga na, makabuhat og daghang butang at a time. Gifts na from above. And I am so blessed to inform the public nga ingana ang akong karakter. Kaysa una, I had this feeling na murag na-divide ang akong focus kay nagwali ko niya, negosyo. Pero as what I discovered, ang Altam becomes my energy in what I do every single day also. Tungod kay dito, I spend a lot of time in quiet, in prayer, in meditation. At Altam land, I heard inspirations from above. Ang mountain nato nga gidevelop is also our prayer mountain. It helps me. Mao ni ang nakita nako nga mga patterns sa mga great evangelists in the past. Ngadto sa bukid, si Moses sa bukid, na Mount Sinai, si Kristo kasagaran to sa bukid, adto sa magpuyo, mawalang naadto sa Mount Tabor, Matthew 17. Ang mga magwali, doon na sila mga prayer mountains. Manapara na ako, bless ko, tungkol kay gitagaan ko sa Ginoo prayer mountain. Kaya diha na ako, nadungog ang mga mensahe sulod sa akong kasing-kasing. In order every day I have something, I am already equipped to deliver His words to the world using this modern technology. Pero ang akong doubts, ang akong fears, madivide. Pero di ay. Doon ay collaboration, in other words. But there are many people walay focus, amban-amban, sigarag sugod, way humanay, mo nang waaslay nakita, at then, wala mo angat, wala mo achieve, tungod kay, wala may interest, walay focus. Liman mo, ni mga tao mag-ihap og kwarta, nga wa pa diha, na si kwarta, di niya mabalyo. Ang sige nag-ihap, ang wa diha. Wrong. Kay matod pa ang kwartang was imong kamot, kwarta pa na sangit. Nay mga opportunities nga gilaparo ang tao, pero mangita sa glaing opportunity nga ang Ginoo mas nakabaluman unsay pinakadabes sa tao. Kaya mga tao magkwenta sa mga butang nga dinagko, pero di sila magkwenta sa mga butang ginagmay. Ang Diyos dili mo interest o ginagko, kundi niya ibaliyo ang ginagmay. In fact, one of the practices sa mga successful, pag unsay pultahan nga gamay, musod na. Pero ang mga tao nga dili smart, mangitag dakong pultahan, hangtod di kita, way nasudlan. May itong gamay, at least nakasulod. Kay pag makita sa Ginoo, nga humble enough ka, so ka gamay pultahan sa opportunity pabor, one day, sirad tong gamay, alis dagdako. Ang tao nga magsaulog og gamay nga kadaugan, tagaag dakong kadaugan, kaya nakakitang Ginoo sa iyang karakter, siyang batasan. Mo nang be careful in what you do every single day, tungod kay what matter most, dili naman ang imong present nga gibuhat. What matter most is the ending, the finishing line. One day, usa na kas moingon, consummatum est. O Diyos sa kalangitan, natapos na. I made it. I have done it. Then the Father in heaven will congratulate each one of you. And you are entitled to claim, consummatum est. Natapos na.
tungod kay you finish it. What's the use of a ship? Tungtong ka lang. Tunga-tunga anang lauds kamigin, muulig hagda. Di ka mo masukos kuro o sa kapita sa barko. Magwal mo. Because the purpose of that ship is to transport the passengers from Hagna to Camiguin to Cagayan de Oro or Asa. And you know what? One of the beliefs sa mga bright nga mga tao, kining atong lawas, mura rin siya sakayan or barko. Ang atong talento, ang atong abilidad, kinanglan magbitbit nato ngadto sa laing pantalan, sa kalampusan, sa kadaugan, sa tagumpay. So kinanglan mo tabo ka. Crossing, passing is very crucial. From one port to another port, from one terminal to another terminal. Sa may gamit, biyahe ka, nyawa ni mo tiwasa imong journey, muuli ka. Muna yung akong point of views. That this gospel is reminding us about finishing line, about perseverance, about consistency, persistency in life. Kinanglan imo gidang tiwason. Tungod kay ang ending mao ang pinaka the best. Bisan unsang competitions ang ending mo'y basihan ang mulahutay ra. In fact, bag-o lang ang 50 kilometers trail run of Alicia, ang altang apil sa ruta, gina-promote dito ang station, dito gipakaon, giligo ang ice, tungod sa kainis panahon. Itami daghang ni Jowen, pero Jutay Ray, nilagbas, nakahuman sa finishing line. Katurang smart. Nung sa may gibuhat sa usa, grabe niyang bugong ug dagan, parang dili kayo sa bunog sa init. Kay kadlawon man, as dos mas kadlawon, masugod ang trail run, gun start, ini kalas dos. Dagan siya. Pag-abot niya sa altang, landong pa. Dagan pa man siya og mga 16 kilometers, dili sa kayo bunog. Kay kinaging kinabuhi is smarter. Ang uban nga gaya-iya rag-agi na abtag alas 9 alas 10. Ang uban wa na palausa tungod kay unyag ma-heat stroke. Wa gi-rescue, giuli ngadto sa base. Pero ang uban were able to survive. Ingana ra bang kinabuhi, kinanglan mo survive ka. Kung sa may kwenta nang imong isugdan, kung di ta nimo tiwason. Balay bitaw, pag under constructions na, wa tiwasa. Bidya, dagan kayong mga contractors na puri buyag, puri gaba, di na tiwason. Pero human nagbayad. Mo na mga kalsada, nagka-problema, kay human na naghatag sa gobyerno sa kontraktor, pero wa tiwasan kalsada. Mo nang nangadaot ang mga sakyanan tungod kay rough roads. Kay wa tarunga, wa tiwasa. Kadto bitang usa ka engineer, as what I told you, na 30 ka tuig na siyang tinarbaho, gikapoy. Gi-retire, giingnan sa siyang amo nga pagama sa dako kay mansion, usa ka mo retire sa kapuya sad. Yung gusto mo retire ko pagamon. Aw di ka tagaan ako retirement fees pag di ka mo gama. Wa sa nahimo. Para niya, obey first before you complain. Gama siya. Pero ang iyang gibuhat, gipaspasan niya. Wa niya sundang standards in construction principles. Yang gimagic. Paspasan. Wa tarong mixing. Kaya nawala niya. Kapuya na, imbis last na ni. Retire na ko, pagamon pa ko, sigbagutmot. Hangtod na human ang balay, pero kabalo siya, wa gito'y klaro ang projika. Wa to'y gugma. Matod pa niya, tinunto itong pagtrabaho. Then, gidawat ang iyang resignation, nag-program ang tagiya, nag-honoring. Karon kay pag-honoring, niya ko mang tagiya, listen gentlemen, akong ipresentar ka ninyo ang pinakaloyal na akong engineer sa atong kumpanya. 30 katuig nagserbisyo sa kuha. Ako ni pabaw nag-millions, ug ako paginintaga ag dako nga grasya. Ang last niyang gigama nga mansions, iya ha,
ang engineer nako Japan. Wa sa mako Japan tungod sa award nako Japan siya tungod kay na-analyze niya na iyang gibinuangan ug gama ang last niyang project ko Japan lagi. Nganong nako Japan tungod kay kabalo siyang wa na siya magtarong sa Indy. Ug daghang mga tao nga imana ug kinaiya. Pagbation nga ligag kapoy kalaay, wa na, mantiner na lang. You know what? I've been preaching for 24 years already. Pero every time maminaw ko sa akong replay mo ni kada kadlawon, kada gabi na TV66 channel, tapad ning Soriano Kibuloy, mga channels dia religious sa Iglesia ni Cristo, nasa ako nagwali sa guda non-stop every night. Sa atong replay religious channel TV66 na apoy teleradyo nato nga replay kada kadlawon. Pag maminaw ko sa kong mga replays, makakita ko sa kong kagalingon sa bago pa kong nagwali, 15 anyos pa ko. Nga pirting isuga, pirting energetika. Akong gireview ko ng spirito nga naa ako sa nanglabay 24 katuig. Mao pa ba ang spiritua nga naa sa kuha? Nining panahon na. Katong spiritus kadasig. Kasi dedication, firmness in doing this ministry in the vineyard of the Lord. I found out mauragya pong espiritu. And I need to maintain that until my last breath because one of my prayers in ko Ginoo, tugti kong mamatay, isip imong usa ka alagad, isip imong magwali sa modernong henerasyon. Muna akong pagampo siya. Kanang consistency is the key to prosperity. Persistency is the key to success in life. Wala ko'y nabasa nga libro, nakita nga mas successful individual sa kalibutan nga nilampos nga may give up at the middle. Tanan ilang gitaguyod until the end. Muras nagbarko, ilang gitransport ang mga passengers from one port to another port. Like a jet plane, airplane, from one terminal to another terminal. From one airport to another airport. Dapat ingana ka. Unsay talent nimo, abilities nimo, imong pagkaikaw. I-transport nimo na, itaguyod nimo na, ilawig nimo na. Ang imong kagalingon ngadto sa imong damgo, ngadto sa imong pangarap, ngadto sa imong gusto may tabo dinhi sa yuta. Kung ayaw lang kalimot sa pag-transport sa imong kagalingon ngadto sa laing kalibutan nga mao ang paraisos Ginoo. Tungod kay walay hinungdan kung sugod ra ka pero di nimo tiwas. Tiwasa. What have you done? What have you started? Tiwasa. Di amban-amban mo na uban di masinso kay amban-amban man negosyo usa undang tako na puglain. Trabaho usa wa kasabot ngita na puglain. Wa mo perfect nga kumpanya. Wala perfect nga boss, wala perfect nga workmates, wala perfect nga negosyo, bisag pamilya, wala perfect. Kabalo mo ko, papiliun ka dyan pamilya mo, transfer yun ka, daghan. Ngayon Ginoo, I will give you a chance to transfer to other families. Ang daghan mo ang sa Lord, usa ko, pubalhin ko. Pero di ka kapiling pamilya, di ka kapiling kinikanan, di ka kapili og igsuon. Ang Diyos nagbutang nimo where you are, tungod kay gi-equip na kaniya daan sa characters ug attitudes nga mumatch ka ug kaya nimo na sila sa palibot nimo. Kaya. Ako bitaw namo ko pains ko ngamahan. Pero karon wa na. Sa una, wa lagi ko sabot sa dalas ko ngamahan. Ingkusahay ang tao tinuod jud ay nga karon mura nagtigre og leon pero pag magkatiguang na mura nagtukoy, mausog. Anang kamo mga abusados palibot inyo ron. Mura mong tigre leon pero one day tukoy na sad mo. Nabta mo igagaw nako bagsik kaayo sa panahon. Dako ang lawas. Sugod sugotog nirubuhay.
Pero karon, niniwang, ning gamay, ning kudyos, wala na, murag tukoy. Wala, hindi din pwede mong lamang ka. Okay, maabot ang adlaw, mubalik kag katukoy. Muning hilasan taming uban, using their authority, their power, their money, their wealth, pero one day, matukoy ra ka. Muning akong justification that you can choose any people around you, labi na imong pamilya, imong ginikanan, igsuon, pero kabalo ko, mumats ka sa kalibutan, diin ka nagpuyo. Mumats ka sa lugar, diin ka, gipakataos Ginoo. Munang today I'm here, tiwas sa imong pamilya, ayaw transfer. Tiwas sa imong trabaho, trabaho ka. Gawas ng liwag, yung kasabot. Lahira. Pero naamon tay daghang mga butang nga gisugdan sa kalibutan. What God expects from us is to finish it. And one day, entitled kang moingon, consummatum est. Amahan, I made it. In Jesus' name, Amen. Him alone is our strength. In Him alone are we